Dito lang magkakasama-sama sina Omni-Man, Captain America, and si Black Adam. Magsisimula ito sa may North Pole kung saan nakatira si Santa Claus na malaki ang katawan at sobrang astig. Pero syempre, meron pa rin security si Santa just in case at ito nga si Callum na puprotektahan siya sa kahit na anong mangyari. Isang araw habang nagtatrabaho si Santa, dito biglang may dudukot at kukuha sa kanya. Kaya naman itong si Callum gagawin niya ang lahat para makuha at mailigtas si Santa at dito nga siya kukuha ng isang magaling na tracker at ito nga si Jack na tutulong sa kanya. Silang dalawa ay magtutulungan para mahanap yung mga kumuha kay Santa para mailigtas siya para masigurong tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Trailer review to ng movie na Red One. Be honest, pinaka-inaabangan ko dito si Santa Claus eh. Are you rushing or are you dragging? Like I said, dito lang magkakasama-sama sina Omni-Man, Captain America, and Black Adam. So sana magka-fight scene sila sa may dulo. Sobrang cute din ni Garcia dito na sana magkaroon din siya ng fight scene na mala Kuma sa may Tekken. Di ba si Kuma yung nangyayakap ganun? Yung director nito yung gumawa din ng mga Jumanji na The Rock movie. So alam nyo na yung kung ano yung posible nyong makita dito. I know, it's the same Dwayne Johnson The Rock film type of movie. Pero ito kasi yung klase ng movie na kung tatanggapin mo lang na wala, movie lang, mas may enjoy mo eh. Tsaka si The Rock, sasampalin ni Krampus, bibihira yan. Ewan ko kung ako lang din ba, pero parang halos kaparehas lang din ng character ni Chris Evans sa may Ghosted, yung character niya dito in terms of look and vibes. Parang nung pagka-shoot niya ng Ghosted, lumipat siya doon sa may kabilang bahay para mag-shoot nito. Pero interesting naman yung character niya dito. Medyo curious din ako kung bakit siya level 4 doon sa Nautilus. Na for sure, all throughout the film, mariredeem niya yung sarili niya. Tapos sa dulo, mareregaluhan na siya ni Santa. To be honest, may mga parts sa trailer na medyo wonky-wonky yung CGI na typical na sa mga The Rock films. Pero, feeling ko may enjoy ko naman to. Wag lang magiging weak yung mismong story. Sana maging fun and simple lang and makikonekta nila with everything and okay na yon. Last comment ko na siguro, sana hindi ma-stuck sa mga ganitong movie si Chris Evans. I know meron naman siyang freedom and enough money naman na to do whatever he wants, pero baka sayang lang kasi yung acting chops niya kung mapupunta lang siya sa mga mala Ryan Reynolds type of films na medyo pawala na rin yung sparks. Na syempre, maliban doon sa may Deadpool vs Wolverine. Wolverine pa nata to. Ngayon, medyo matagal-tagal pa to, around November pa to ipapalabas, so let's see na lang kung okay ba to, and kung okay, edi okay, or baka mamaya tipong sayang oras lang na film to, so let's see na lang.